ano, sa mga ano, ay, mga Duterte supporters 'no, dun mo yun masasanla. Ayun, 'di ba? Oh, sana may natutunan ka. May mga sasabihin pa ba dito si Lebiste na ano, kapakipakinabang sa ating ano? 'Di, pag-aralan natin paano siya kumilos. Kasi ako, naano ko na siya, na-o-observe ko na siya, paano siya kumilos, para siyang aligaga, 'di ba? 'Pag may nalaman siya, "Uy, kailangan ko 'tong ano." Hindi niya hindi niya muna pina-process, 'di ba? Puro ilalabas niya kahit mali-mali, 'di ba? Tingnan natin, observe natin yung paano siya makipag-usap, ha. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds, pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. Ang nakakatawa po kasi diyan, alam nyo guys, ang nakakatawa diyan, ito, meron akong papakita sa inyo, ah. Ang nakakatawa po diyan, ano po kasi yan, no? Kung mapapatunayan niya sana na exclusive sa mga kongresistang, oh, ito kakampi lang to ng nila Digong, ay nila Digong, kakampi lang to ng mga ah, Marcos, kaya bigyan natin to, ito lang yung binibigyan, di ba? Kung mapapatunayan niya, kaso tingnan nyo, may nagsalita, ayan, oh, Terry Ridon, ayan, minority po yan. Etong si Antonio Tino, ACT Teachers Party List. Kinukutsa niyan minsan, o madalas, sabihin na natin, madalas din. Si President Bongbong Marcos. Di ba? O kung sila binibigyan din, anong purpose na nagbibigay ng 2 million? Di ba? Oh, banatan mo pa si BBM? Ganun ba? Di ba? Dapat naisip na ni ano yan Congressman Leandro Lebiste bago siya nagsalita, di ba? Oh, pati si Terry Ridon, di ba? Minority po yan eh. Pag sinabing minority, hindi po siya kasapi ng ano, yung majority black. Minority nga eh, syempre. Pero yun nga, di ba? Kumbaga opposing po sila na grupo sa Congress. So, hindi po, it doesn't make sense na sasabihin ni Leviste, oh, ano po, binibigyan lang yung mga ano eh, may favoritism eh. Pero ito, nakapatunay, di ba? Oh, ACT Teachers, yan nga, sinasabi nila, ACT Teachers, ano ba yan eh, makabayan o ano, yung black, di ba? Hindi na magkakatugma yung kwento niya, ang gulo-gulo na ng kwento niya, di ba? Importante po kasi yun eh, sa kwento mo, sa naratibo mo, dapat, 'di ba? Dapat malinaw. Oh, ito, binibigyan po sila kasi kampi sila sa mga Marcos. Kami po hindi kami binibigyan. Kasama ko po ito. May kasama ka nagpapatunay. Hindi yung may nalaman ka lang. Gusto mo na umarap sa media. Oh, meron po ko nalaman. 2 million po ito. Grabe ka, Congressman Leviste, no? Alam niyo yung ano, yung concept ng ano, ng driver's license. Bakit kailangan 18 years old ka bago ka bigyan ng driver's license? Well, actually may mga exemption, may isang 17 years old na meron na. Pero yun nga, no, ano bang concept yun? Bakit kailangan 18 years old na bago ka bigyan ng driver's license? Although, kunwari, bata pa lang, marunong ka na mag-drive. Alam nyo ba kung anong concept yun? Kasi, ganun din po sa politika, no? Bago ka mahalal bilang senador, merong age limit or minimum limit ng pagiging senador, which is 35 years old. Diba? Bakit po kaya? Paano kung magaling ka na, bata ka pa, di ba? 15 years old ka pa lang, magaling ka na. Hindi, wala pong ganun. Kasi alam po ng konstitusyon natin, ng mga bumalangkas ng batas, na yung utak ng isang medyo bata-bata pa, hindi pa eksperyensado
madalas hindi po sila seryoso, they don't have the they don't know how to discern yung mga serious matters, no? Akala nila lahat pantay-pantay lang. Ano yung dapat na priority, di ba? Saka yung sense of responsibility, no? Wala pa sa mga less than 18 years old. Tama ba? Tama ba? Yan, di ba? Ngayon, ito po si Congressman Leandro Libiste. Alam ko, 30 years old na rin yata ito. Mukha lang siyang bata. Pero nakikita mo sa kanya yung napaka niya eh. Baka siguro hindi siya lumaki sa kalsada talaga, di ba? Masyado siyang binibaby ng kanyang pamilya. Which is possible naman kasi mayaman po kasi sila, di ba? Eh kami, ano lang kami dito eh. Kami po eh, buti nga kayo. Buti nga kayo. Mahal kayo ng magulang niyo. Kami po kasi, ano lang kami dito, mga duka lang kami. Nag-drama eh. Di ba sila, mayayaman sila, so hindi nila naranasan yung malungkot na buhay. Di ba? Diba? So, siguro parang nasanay siya na siya yung boss, lahat ng sabihin niya, sinusunod. Pero yun nga, Congressman Leandro Libiste, di ba? Pagdating sa nationwide na news, di ba? Maoobserbahan ka ng lahat ng tao. Hindi mo mapipili ang magiging perception sa'yo ng tao. Ang tingin namin sa'yo, para kang batang Riles, no? Batang paslit, no? Iyak-iyak ka pa nga nung isang interview mo eh. Diba? Ano ka na, kabisado ka na namin, kilala ka na namin. Ay, nag-loading. At ang panawagan ko, huwag tigilin necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko, lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Bigla siyang kumabig. Parang yung nangyari kay Congressman Terry Ridon, no? Ayun niya, yung sinabi niya, sabi ni Congressman Terry Ridon, unang-una sa lahat, meron talagang pattern ng kasinungalingan, falsities, inaccuracies, si Congressman Leviste, at isa na naman po ito dun sa mga halimbawa noon. Kaya parang alam mo na pag si Congressman Leandro Libiste ang nagsalita, wala kang aasahan. Kailangan mong i-fact check pa yung mga sasabihin niya. Kasi hindi niya ginagawa yung assignment niya eh. Diba? Kung si Senator Ping Lacson yan, alam mo na kaagad na may credibility, di ba? Pero pag Congressman Leandro Leviste, huwag mo na asahan, no? Parang lang yan, yung pinabili ng suka sa kanto ng nanay niya.